Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinalik ng Pangulo sa kampo ni Pastor Kibuloy ang pag-alma nila sa pabuya sa makakapagmuso sa pastor. Tulad ng ginawa ng kampo ng religious leader, kinwestiyon din ng Pangulo ang motibo ng mga ito. Kasabay nito ang hamon sa pastor na magpakita na siya. Nakatutok si JP Soriano. Magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Hamon yan ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy matapos kwestiyonin ng kanyang kampo kung sino ang mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyong pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ni Kibuloy at kung ano ang kanilang motibo. Sinagot din ng Pangulo kung bakit ito tinanggap ng Department of Interior and Local Government. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Pinaaaresto ng korte si Kibuloy at iba pang individual dahil sa paglabag umano sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act at sa pagkakasangkot din umano sa Qualified Human Trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Hiwalay pa yan sa mga hinaharap niyang kaso sa Amerika. Pero sabi ng mga abogado ni Kibuloy, wala raw legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. Tinanong ang Pangulo tungkol kay Kibuloy sa pagdalo niya sa impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam Project na inaasahang magiging operational sa huling bahagi ng 2025. Bukod sa dagdag supply ng tubig at kuryente, may epekto rin ito sa komunidad. The water supply from the Wawa Bulk Water Supply Project is set to increase from 80 million today to 438 million liters per day once phase 2 of the project of the Upper Wawa Dam starts its operations the end of 2025. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.